May amnesia ka ba? Gusto mo maniwala kami sa'yo? Madidiing kang husto. Sino pa yung mga tumulong sa'yo na nasa gobyerno? Alam mo pa yung sarili mo. Magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. You owe it to yourself. Kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Next question. Sabi nyo, pabalik kayo sana sa Singapore from Batam. Kaya lang nahuli na kayo sa Batam. Opo. So bago Batam, Indonesia, nasa Singapore na kayo. Nasa Singapore na kayo, ba't pa kayo nag-Indonesia? Kasi sabi ni Wesley, gusto daw siya pasyal sa iba lugar. Hindi pa ba sapat yung pasyal sa Singapore? Kaya nauna na siya sa Indonesia. Oh, sabi ni Sen Joel last time, ang gustong pagpasyalan ni Wesley ay sa Singapore. Sinabi Hindi mo sa last Singapore, Okay, one related sa question Batam. from Sen Joel. I just wanted to put on record, Madam Chair, I don't even need to ask questions because I will wait for my turn. It's just that last hearing, Madam Chair, Miss Sheila Go made mention about it. I distinctly remember it. I'm sure the committee secretariat would bail me out. Ang sabi mo, Sheila, ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan nyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last. Ms. Sheila, huwag niyong Indonesia po. interruptin ang senador, no? And Sorry wait po, to be sorry po. acknowledged. Pwede mong sabihin ngayon na maaari kang nagkamali. Pero, ang narinig namin lahat, kaya ka pupunta ng Singapore dahil bored si Wesley. Ay, sorry po, baka Manila ako ninig talaga kasi So, ano yung sa totoo? Indonesia kasi ang naalam ko yung tanong So niyo po. Sheila, again, na-board sa Singapore, pumunta ng Indonesia. Kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi Nasa Singapore ka na eh. So po. Tapos gusto mong papunta sa Indonesia. Kasi Okay. naka-ilang days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na-board. Hindi. Meron din po. Kasi Ikaw, hindi naka-ilang ka ba araw na kami naboboard sa sa Singapore story mo, kasi ano, Sheila? hindi pwede kasi lampas sa isang buwan sa Singapore. Miss Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin, tulad ng naming mga Pilipino, bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering, kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito, dahil hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, nag-e-effort mag-imbestiga, pati yung mga executive at constitutional body, sobrang interesado sa mga kaso ninyo. At dapat sa maikling panahon na lamang ng aming investigasyon at yung maikling panahon na lamang posible ng executive at ng constitutional bodies ng Pilipinas, pag-isipan yung mabuti, humingi kayo ng payo sa abogado nyo, pag-isipan yung mabuti, mag-cooperate seriously sa investigasyong ito. Kung gusto nyong medyo mabawasan yung pasakit, no, na maaring saluhin ninyo dahil sa consequences ng inyong mga iniimbestiga naming ginawa ninyo. Miss Sheila, nung tumakas kayo sa Pilipinas kasama ni na Alice, hindi nyo ba alam na may arrest order na para kay Alice Go? Hindi nyo ba alam na may subpoena ang Senado sa inyo? Yung mic nyo? Hindi po. Hindi nyo alam. Kailan ang huling beses na nag-usap kayo ni Alice? Ano po? Kailan kayo huling nag-usap ni Alice? Kailan? Sa Pilipinas po? Kahit saan. Kailan kayo kailan at saan kayo huling nag-usap ni Alice? Yun sa Indonesia po. 19 o 20 yung hiwalay po kami. 19 or 20 July. Si Wesley, kailan kayo huling at saan huling nag-usap ni Wesley? Parehas din po. Pareho. Miss Sheila, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon at this point in time, ha? Ano pa ba yung totoong hindi nyo nasabi sa amin? Alalahanin nyo, you are under oath dito sa aming subcommittee at nandito rin ang AMLAC at ang iba pang government agencies na naghain na ng kaso laban sa inyo para sa money laundering. For starters, baka may iba dyan, nakakasuhan pa kayo ng iba. Ano pa yung pwede nyong sabihing totoo sa amin at sa kanila bilang tulong nyo sa investigasyong ito? Wala po, kasi wala ko alam. Okay.
well, hindi po ako naniniwalang wala na kayong alam bukod sa sinabi nyo na sa akin. And I really regret na hindi kayo mas makatotohanan at mas helpful sa committee ito. Yung subcommittee namin, tulad ng Committee on Women, kayang-kaya naming mag-appreciate kapag nagsasabi ng totoong isang witness. Maalala ng mga colleagues ko, halimbawa, yung isang witness dun sa Committee on Women, yung dating accountant ni Alice Guo, siya, pinaniwalaan namin siya at nirelease namin siya sa detention dito sa Senado. Dahil sa hearing, yung pagkakataong binigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakataong iyon. And I bet appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyong mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam Chair, yes, and Joel, to unrelated question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yun. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon. As I look at you eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa ha. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Sabah, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina dun sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa iyo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya, natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay
staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila, Hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo ng maging police o kaya palang puliti. Yun lang po si Mayor Dong. So, bilang mayor, Yun lang po. Mayor Dong Kalugay. Ata. O yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Correct. Chair, I'm Yes, and I'm Joel. so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Miss Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang, hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo.